Uh, Camille Villar. Oy, mag-like kayo. Sabi, thank you para Eduardo, ha. Eto po, ha. Kaya pala si Camille ay doon nag-oath kasama ni Mama. Camille Villar, in the span of 1 month, when she was proclaimed, Comelec asked the crowd to clap for her. Sinabihan daw po yung mga tao na palakpakan nyo naman si Camille. Palakpakan nyo naman si Camille, senador yan. Pero wala pong pumalakpak. Ito ay sobrang nakakahiya. Potek, tignan mo yung kulay ko. Kulay brown na ako sa crime water. Hayop kayo. While the other senators took their oath in their hometown or with the Chief Justice, she had to take hers with her own mother. It looked like no one else wanted to do it. Wala pong gustong mapakapanumpa sa mga bilyar. That's what happens when you run for office to serve only your family business and interest. Totoo naman po, mga walang yapo talaga yan. Di ba? Mga walang yapo talaga. Wala po akong pakialam sa kanila dahil ako mismo, biktima, hayop sila. Di ba? Oh. At hindi lang po ako. Sinamahan na po ako ng mga kagrupo kong artista. Eto na po, ha. Mula kay Carla Avellana, Prime Water, Tagaytay, email. Hi, Miss Carla. May we kindly follow up regarding the status of your payment? Ganyan po sila, patay gutom maningil. Ganyan sila, patay gutom maningil. Akala mo hindi babayaran eh. Patay gutom eh. Kindly be informed of the disconnection schedule today. Biro mo, puputulan ka pag hindi ka nagbayad. Eh parang putol ka na rin, wala kang tubig. Hayop yung mga yan. Nagmamalaki pa. Puputulan, ganyan sila eh. Magmamalaki sila na, oy, hindi pa po kayo nagbayad. Eh, pusa ka man nyo, parang walang tubig talaga eh. Ay, yabang nyo, magpa-email pa. Yung meron pa yan, pupunta mga tao dito. Sir, di po kayo nakabayad. Ang yabang mo naman, dapat nga kukotongan kita sa ulo. May gana ka pang umarap dito? Ha? Nakita mo yan drum ko? Puro kalawang? Ha? Eto na, sabi ni Carla Avellana, okay lang po. Halos wala din naman kayong supply na tubig everyday. So parang ganun din naman po. But anyway, here's the payment. Ang kapal ng mukha ng crime water. Ang kapal ng mukha. Diba? Parang wala ka rin tubig, ang lakas pa maningil. Tama kami ni Carla Avellano. Oh? Diba? Okay lang po, halos di naman kayo supply ng tubig everyday. Biro mo dating ng tubig, madaling araw. Ano kami, taga US? Ha? Feeling ko nga minsan, talagang citizen na ako ng US eh. Ano mo yun? Feeling ko US citizenship talaga ako eh. Kasi ang ligo ko madaling araw eh. Iba yung feeling eh. Parang may snow. Ha? Mamamatay ako sa inyong lime water. Madaling araw ko naliligo, nagkakatubig na yung baga ko.
Yun! Ha? Grabe kayo eh. Feeling nyo nasa US kami dito. Naghihintay kayo madaling araw. Ano to, baligtad yung mundo namin dito, USA? Hayop eh. Sila pa may ganang magalit eh. Tapos po ngayon, biro nyo po ito ang bilyar po ay grabe po, isa sa pinakamayaman na ngayon. Ang bilyar po, isa sa pinakamayaman na ngayon. Lumago po from Camellia Homes dati, hindi naman ganyan kayaman yan eh. Ngayon naungusan niya na po ang SM, naungusan niya na si Lucio Tan, ang dami na po naungusan. Bakit naungusan? Dahil nga po sa tulong ni Digong, meron silang Stream Tech, binigay sa kanila yung internet. Meron silang All Homes TV, binigay sa kanila ni Digong. Meron silang Crime Water, na wala naman talaga to dati tong hype na Crime Water na to. Bakit nagkaroon pa to sa talan ng Pilipinas? Dahil lahat yan kay Digong. Pinasara ang ABS-CBN para ibigay sa bilyar. Oh, siniraan ng iba't ibang internet para magkaroon ng Stream Tech. Oh, siniraan ang ating mga water system para magkaroon ng crime water. At ngayon nga po sa Siquijor, yung problema sa Siquijor, crime water din yun. Anong klase ito? Kaya nananawagan uli ako sa USEC, sa Congress, imbestigahan nyo itong crime water. Mamamatay kami dito. Sa Siquijor po, sila rin po ang crime water. Crime water din po nagpapahirap sa Pilipino sa Siquijor. Ganun po kawalang yato mga bilyar. Oh, eto, pakita ko lang sa inyo. Puntahan ko po yung huli nyo, yung pinaka-recent nyo na biyahe, pag-iikot sa bansa, Siquijor. Nagawa po namin ang istoryang yan at talagang nagre-reklamo yung mga kababayan natin doon na hindi lamang apekto yung pang-araw-araw nilang pamumuhay, maging yung tourism. So, kuryente po talaga, napaka-unstable pa rin ang kuryente at ilang lugar sa Visayas. Maging pagdating po sa Luzon naman, tubig ka. And ito po, Ayan no, umabot pa kay BBM. Kaya dapat imbestigahan tong... Dapat imbestigahan na po yung crime water. Kawawa po mga Cavite, Batangas, Pampanga, Bulacan. Maawa kayo, crime water. Pinapatay nyo yung tao. Tatawa. Ayos na ako. Dinirekto na nga ito kay Uncle Bongbong. Eh. Kita mo na imbestigahan. Iimbestigahan to. Hintayin nyo. Iimbestigahan ng Pangulo to. Iimbestigahan ng Pangulo to talaga. Hintayin natin yung Congress. Congress kasi mag-iimbestiga dyan eh. Congress kasi. Okay? Okay? Update muna tayo dito. Update lang muna tayo Court, Alice Guo undoubtedly Chinese. Voids mayoral term. Ano po ibig sabihin nito? Na si Digong ang pasimuno ng sindikato. Oh, tama mali. Tamang-tama, si Digong ang mali. Bakit? Sa pamamagitan po ng pagpapatunay na si Alice Guo ay Chinese, napapatunayan po natin ang sindikato na dala ni Digong dito. Bakit? Si Alice Guo po nasa Davao yan, nagre-report yan kay Digong. So, ang Pogo po talaga, dala ng sindikato dito. Nagdala si Digong ng sindikato dito.
Napatunayan na ngayon na si Alice Guo ay isa sa mga sindikato. Tanim mayor siya. Bakit nangyari to? Dahil kay Digong. Lahat ng birth certificate ng Chinese ginawang Pilipino. At pagdating po sa Pilipino, pinatay ang kalahi mo. Oh. Yan po ang nagpapatunay sa lumabas na desisyon ng korte ng ganito na sindikato po talaga ang inahawakan ni Digong. Michael Yang, at ang nasa ilalim ng Michael Yang, ang kapatid niya, si Alice Guo, Cassandra Ong, Fujian ng ina mo. Diba? Yung Fujian Gang. Yung Fujian Gang po, yan po ang may hawak at nagdala ng pogo dito na affiliated kay Michael Yang, kay Alan Lim, pati yung tumatakbo sa Quezon City na asawa ni si Rose Nonolin, na umamin si Rose Nonolin na umaapaw ang pera nila. Diba? Ngayon, Alice, tapos na sa atin ang lahat. Ha? Lahat na nagdudugtong sa ating taling dalawa, ayoko na. Ha? Dahil Chinese ka pala. May buka sa kilikili. At saka, eto pa nilalaman ko. Nilalaplap mo yung naka-duty guard dyan. Kadiri ka. Ayoko na. Lahat ng pangarap, lahat ng gusto natin sa buhay, kalimutan mo na. Ayoko lang tuparin yun. Ha? Ayoko na, Alice. Tama na to, Alice. Ang dami natin pinag-usapan nun eh. Diba? Sa puno ng mangga sa ilalim. Diba? Ang dami yun. Pero wala eh. Chinese ka pala. Sabi mo, hap-hap ka lang eh. Ngayon, ayan po, napatunayan natin na si Alice Guo po ay Chinese. So, totoo po ang naimbestigahan ng Quadcom na kung si Alice Guo po ay Chinese, bakit siya makakatakbong mayor? Bakit nandito yan? Bakit nandito yan? Ibig sabihin, tinanim yan dito para pamunuan ang sindikato. Ganun po ang mafia. Ganun po ang terorista. Magpupuhunan po sila ng taon bago sila umatake. Like ko sinasabi, like 9/11 attack. Nangyari po to sa plano ni Bin Laden noong 2001. Ginawa niya po at naisakatuparan noong after 10 years. Ganyan po ang mga mafia, ang mga sindikato. Magtatanim sila ng taon muna dito. Pag-aaralan nila hanggang sa maisakatuparan nila ang malupit na plano. Ganyan po yan. So, sinindikato po tayo ni Digong dito. Nasasabihin niya, ang Pogo ay ganito. Ang Pogo ay isa sa mga negosyo ng mga Duterte. Diba? Saglit. Diba? Kasi kung i-connectan nyo po ang lahat mula kay Duterte, nasa Malacanang si Alan Lim at si Michael Yang, sila po nagplano ng lahat. Tama ang Quadcom na may droga, may pogo. Tapos, bukod pa doon, meron pang ginawa si Digong na EJK. Talagang wala po. Si Digong ang number 1 sindikatong presidente. Isipin niyo po, paano ka
Paano ka ba naman makakabayad? Paano ka po makakabayad ng 150 million per month na abogado ng ICC? Kahit sino po, kahit nga po sinasabi ko sa inyo, kahit sila SM Group of Company, kahit sila Lucio Tan, mahihirapan sa 150 million per month. Pero ang Duterte po, napaka basic lang sa kanila. Patawa-tawa pa ang 150 million per month. Diba? Oh, samantalang ikaw, putik ikaw nga pambaon sa araw-araw ng anak mo. Hirap na hirap ka na. Sila, 150 million yun. Saan mo kukunin yun? Oh. Diba? Pera pa yung impeachment na meron kang inosente daw siya pero 16 ang lawyer. Makakita nun. Men. Baka inosente ka, men. Diba? Pwede mong iharap yung sarili mo. Me against the world. Inosente ako Pero hindi. Ito lang ang inosente na 16 ang lawyer. Magkano po nagre-range ang lawyer ng fortune? Bigatin po yan. Basta sinabi mong fortune, nasa top 10 lawyers ng Pilipinas. Yun ang kinuha ni Sarah, Fortune Narbasa. Top 10 lawyers ng Pilipinas. Mababa 20 million isa. Doon na lang tayo sa 20 million. 20 million plus 150. 170. Kunyari, iniisip natin 20 million lang yung 16 na abogado. Para wala na tayong diskusyon. 150 plus 20, 170 million. Kunyari, tanga tayo. 20 million lang yung 16 lawyers. Kunyari, tanga tayo. Saan mo kukunin yun? Saan mo kukunin yun? Diba? Pag porton po dito, yan ang lapitan ng mga dekalibre na kaso. Importante na kaso. Fortuna. Kung gusto mong maligtas ka talaga, kung gusto mong nakasaksak ka, pero gusto mong ma-acquit, magportun ka. Kita mo? Putik, ikaw nga makapag-provide ka ba? Ikaw sa sarili mo, isa kang ordinaryong government official, makakapag-provide ka ba ng 150 million per month para sa tatay mo? Kahit si BBM, putik, kahit sino dyan, 150 million per month. Hindi yan kinikita. Diba? Ng isang malaking negosyante. Sila, inuubos lang nila sa abogado. Galing. Yan ang Duterte nyo. Budol.